Hello po sa inyo, Sir Van. Meron po akong gustong ibahaging kwento sa channel nyo. Tungkol po ito sa elementong madalas gumambala sa akin sa oras ng pagtulog ko. Tawagin nyo na lang po akong Eunice. Palaging bilin nun ng tiyahin kong matandang dalaga na wag na akong maglalabas ng gabi. Doon na ako tumira sa kanya sa lungsod, simula nang mag-aral ako ng kolehiyo. Mag-isa lang kasi siya sa bahay at sa buhay, kaya siya na ang nagpaaral sa akin. Alam niyang bata pa lang ako ay madalas na akong mapaglaruan ng mga elementong hindi natin nakikita. Sakitin ako ng bata at ang kwento nila ay muntikan na raw akong makuha noon ng isang engkanto. Ilang araw daw ako noong natutulog lang at akala nila ay patay na ako. Pero ang sabi ng manggagamot na palaging nanggagamot sa akin ay hayaan daw muna ako. Nanlalakbay lang daw ang kaluluwa ko sa mundo ng mga engkanto. Alam kong hindi kayo maniniwala at kahit ako ay hindi din makapaniwala na naranasan ko ito noong bata pa ako. Mga ilang araw din daw ay nagising ako na gutom at uhaw na uhaw. Wala akong matandaan noon maliban sa parang ang saya-saya ko pagising. Pero nang malaman ko ang dahilan ay takot na akong matulog noon. Mabuti na lang at may kaibigan si nanay na maalam sa ganoong bagay. Napagawan ako noon ng pangontra. Kaya nakakatulog na ulit ako ng mahimbing noon na hindi nababahala kung magigising pa ba ako. Pero nitong magkolehiyo ako at malayo sa lugar namin ay naging kampante ako. Naiwala ko yung bracelet na binigay sa akin. Hindi naman ako natakot noon dahil maayos naman ang tulog ko dito sa bahay ni Tia. Wala akong naramdamang kakaiba maliban nung minsang may pinuntahan kami ng mga kaklase ko. Isang baryo yon. Kailangan namin kumuha ng mga larawan ng mga namumuhay sa isang liblib na lugar at yun ay gagawing report sa subject naming sociology. Tahimik yung lugar na napuntahan namin, sagana sa mga tanim na gulay at prutas. Sinabihan ako ni tita na wag akong lalapit sa malalaking puno, pero nawala yun sa isip ko nang mapagkatuan ng mga kaklase kong kumuha ng bunga ng mangga. Hitik na hitik sa bunga yung manggang inakyat nila. Hindi ako umakyat at nagsilbing tagasalo. Pag-uwi namin nun ay may iba na akong nararamdaman. Nangangati ang buo kong katawan at namamantal na rin. Tinuloy nila ako nun sa ospital at lumabas na allergic ako sa alikabok. Natataranta nun si tita nang makita ako. Naliligo ako sa pantal. Natulog ako ng isang gabi nun sa ospital. Akala ni tita ay simpleng allergy lang. Pero natakot daw siya nun nang makita akong tumatawa habang tulog. Akala ni tita ay simpleng allergy lang, pero natakot daw siya noon nang makita akong tumatawa habang tulog. Para daw akong kinikilig na ewan. Todo bungisngis daw ako na parang may kausap ako at nagpapatawa sa akin. Tapos biglang lumungkot daw ang mukha ko at maya-maya lang ay nagsisigaw daw ako ng huwag at nagising daw ako na nag-iiyak. Sobrang lungkot ko daw noon, pero hindi ko naman matandaan kung anong dahilan. Basta ang napansin daw noon ni tita ay sabik daw akong matulog. Pagka-uwi ko daw galing sa eskwela ay diretso na daw ako sa silid ko at mananarado ng pinto. Hindi na daw ako noon lumalabas hanggang umaga. Naririnig pa daw noon ni tita ang mga halakhak ko, pati na rin ang paghagulgol ko. Inaalok daw niya akong kumain ng hapunan, pero wala na daw siyang nakukuhang tugon. Hindi ko maalala kung bakit sabi ko akong matulog noon. Parang ang saya-saya ng pakiramdam ko. May pagkakataon namang ang lungkot-lungkot ko. Natakot na daw si tita noon dahil mukhang bumabalik na naman daw yung nangyayari sa akin nung bata pa ako. Baka nasundan daw ako ng engkantong gumagambala sa akin dati. Agad akong pinatingnan noon ni tita sa isang mantatawas. Hindi raw ako lulubayan noon hanggat hindi ako nakukuha. Magdasal daw ako bago matulog. Nadadalas na daw kasi ang panaginip ko. Nagro-rosaryo ako noon pero hindi ko matapos-tapos. Nakakatulog agad ako, hindi pa ako nangangalahati sa rosaryo. Hindi ko alam noon kung bakit parang ayokong sundin ang bili nila. Ayokong mawala ang nararamdaman kong kasiyahan sa tuwing magigising ako. Pero nagbago yon nang may manligaw sa akin. Kahit ayaw ko dito ay pinapasyalan ako nito sa bahay. Lugod na lugod naman dito si tita. Napansin ko nun, Sir Van, na ang lungkot-lungkot ko na pag nagigising. May araw pa nga na umiiyak ako ng magising
at may mga pasa na ako sa katawan. Yung pasa ay naging kalmot na at nananakit ang buong kalamnan. Simula po noon ay natakot na akong matulog. Ang sabi ng mangtatawas nang muli ako magpatingin ay nagagalit daw ito sa akin. Ayaw daw nito ng may kaagaw. Nang mga panahong yun ay nahuhulog na ang loob ko sa manliligaw ko. Pero muntik-muntikan na din siyang mapahamak dahil sa akin. Kaya hindi ko na siya nun pinapapunta sa bahay. Hindi ko akalain na ako ang pagbubuntunan nito ng galit. Nangangayayat talaga ako noon dahil sa kakulangan ko ng tulog. Hindi na rin ako makakain ng ayos. Bagsak talaga ang katawan ko. Hindi na rin alam ni tita kung anong gagawin. Ang sinabi kasi ng mangtatawas ay lulubayan lang ako nito kapag may basbas na ng simbahan ang pagsasama namin ng magiging asawa ko. Nag-aaral pa ako noon kaya hindi din nangyari ang kasal. Ang kwento ni tita ay natulog daw ako ng mga 3 araw na walang gising-gising. Lumuwas na rin ang mga magulang ko noon at nag-iiyakan na sila. Ang akala nila ay hindi na ako babalik. Pero nagising daw ako noon na umiiyak. Pero ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Nawala din yung mga pasa ko noon at bumalik din ang pangangatawan ko. At simula noon ay naaalala ko na ang mga panaginip ko. Nakikilala ko na rin ang mga laman ng mga panaginip ko, hindi tulad noon. At higit sa lahat, hindi na ako takot matulog. Sana tuluyan na nga matanggap ng maliligaw ko sa panaginip na hindi talaga kami pwede. Hanggang dito na lang, Sir Van. Sana ay mapakinggan ko ito sa channel nyo. Magandang araw sa iyo, Sir Van. Salamat sa pagtugon ng mensahe ko at pagtanggap nitong kwento. Sana ay maibahagi nyo na rin sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Kay, taga Lucena. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa isang nilalang na kahit sa panaginip ay ayoko makita. Ang masama lang ay hindi ito nagpapakita sa akin sa panaginip, kundi madalas itong magpakita bago ako matulog o pag nagigising ako sa madaling araw. Isa po akong aspiring love story writer. Bata pa lang ako ay hilig ko na gumawa ng mga love story na novel. Pero mukhang horror itong ipapadala ko sa inyo. Akala ko nung una ay guni-guni o pakiramdam ko lang na may nagmamasid sa akin habang nagtitipa ako sa aking laptop. Yung pakiramdam na may nakamasid sa'yo kahit ikaw lang ang tao sa silid. Palaging nilalamig ang bato ko at nananayo ang balahibo ko kapag nasa silid ako at natutulog na ang mga kasama ko sa bahay. Kaya hindi ko matapos-tapos ang ginagawa ko at agad na akong nagtatalokbong ng kumot. Nakakatulog naman po ako pero saglit lang at magigising ako na parang may nakatingin sa akin. Madalas madaling araw at hindi na ako nun makakatulog. May isang gabi na late na akong natulog. Yung tipong antok na ako pero pinipigilan ko lang makatulog dahil may kailangan akong tapusing kwento. Hindi ko alam kung panaginip ba yon dahil sa sobrang antok o talagang may bumubulong sa akin. Nagpalinga-linga pa ako noon at ganun na lang ang takot ko nang may makita akong parang isang itim na napakalaking anino sa gilid ng higaan ko. Simula nang nakakaramdam na ako ng pagkabalisa sa gabi ay hindi na ako nagpapatay ng ilaw. Pero isa din pala yon sa mas magbibigay ng kilabot sa akin. Maniwala po kayo o hindi, ay isang nakakapangilabot na nilalang ang nagpakita sa akin ng gabing yon. Hindi ako nakagalaw agad. Nakatayo lang ito at hindi kumikilos. Gusto kong sumigaw nun, pero wala akong makapang boses sa lalamunan ko. Tuyong-tuyo ito. Napahikbi na ako nun at nanginginig na ang buong katawan ko. Pinilit kong pumikit kahit ayaw nun sumunod ng mga mata ko. At paulit-ulit kong inusal ang pangalang Jesus. Jesus, please save me. Paulit-ulit kong usal sa isip ko. At nang pagdilat ko ay wala na ito. Paulit-ulit ako nung nag-sign of the cross at nagpapatugtog ng mga Hillsongs. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nakatulog ako nun ng maayos. At kinabukasan ay nag-download ako nun ng Prayer of the Rosary. At yun ang piniplay ko kapag natutulog na ako. Akala ko pwede na ako makampante, Sir Van. Hanggang ngayon kinikilabutan ako kapag naaalala ko ito. Nagising na lang kasi ako na parang may sumasabay na sa prayer na pinlay ko.
at unti-unting nagbabago ang boses ng babaeng nagdadasal. Parang nagiging boses lalaki na ito na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, lalo na nang naririnig kong may tumatawa na sa background ng nagdadasal. Takot na takot akong hawakan noon ng cellphone ko, pero mas takot ako sa boses na nagmumula dito. Natatawa ako na kinikilabutan sa ginawa ko kapag naalala ko to. Tinakpan ko yun ng unan para hindi ko marinig. Sa pagtataka ko ay biglang namatay yung tunog. Doon ko na nadampot yung sipi ko at inoff ko ito. Hindi na ako nakatulog noon at nakaupo na lang sa higaan ko. Gusto kong makitulog dun sa silid ng kapatid ko, kaso nakalak ang pinto nito. Ayoko naman kina mama dahil sermon na nga abutin ko. Sabihin nila kakapuyat ko to. Sumunod na gabi noon ay hindi na ako nagplay ng dasal na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko para makatulog. Nakwento ko to sa kaibigan ko at ang sabi niya ay magdasal lang ako bago matulog. Nasa isip ko lang daw yung mga nakikita ko. Gusto ko maniwala sa kanya na napapraning lang ako at wala naman talagang nilalang na nagpaparamdam sa akin. Tinanggal ko na ang takot ko noon. Sinubukan kong matulog ng maaga. Tuloy-tuloy naman ang tulog ko. Nang magising akong bigla na walang dahilan at naramdaman ko na lang noon na parang may tumabi sa akin. Akala ko nga lang noon ay nananaginip ako, pero nararamdaman ko yung pagkilos sa tabi ko. Nagising na ang diwa ko noon, pero takot akong kumilos o humigaman lang ng maayos. Parang may pumipigil sa akin na gumalaw o dahil takot akong gumalaw noon. Alam kong hindi ako nag-iisa sa silid kong yon, na may tumabi sa akin at hinihintay lang ako nitong lumingon sa kanya. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Para siyang aninong nagkaroon ng mukha. Hindi ko siya matingnang mabuti dahil baka anong mangyari sa akin. Kahit na takot na ako noon ay nanatili akong hindi kumikilos. Marahan ko lang ipinikit ang mga mata ko at inisip na mawala rin ito. Umusal ako ng dasal. Paulit-ulit at sa isip ko ay tinataboy ko siya. Naniniwala akong mabisang sandata pa rin ang mataimtim na dasal dahil pagmulat ko noon ay nakakilos na ako ng maayos. Wala na ang nararamdaman kong presensya nito. Kinuwento ko na yun kina mama at pinagalitan pa ako ng mga to dahil bakit noon ko lang daw sinabi sa kanila. Pinabendisyon na nila ang silid ko at nilagyan nila ng munting altar. Isara ko daw palagi ang bintana ko paggabi at iwasan ko na daw ang pagpupuyat. Nakakahina daw ng enerhiya ang palaging pagpupuyat, kung saan minsan ay nakakaramdam tayo ng sleep paralysis dahil sa humihina na ang pagiging aktibo ng ating mga pandama. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, Boss Van. At sa lahat ng nakikinig ng Malikmata Channel. Hindi ko alam kung ako lang ba o marami pa ang nakakaranas ng tinatawag na bantay o gabay. Kahit ano pang dasal ko o pagtawag sa taas ay hindi pa rin ako tinatantanan ng presensya nito. Nagsimula po ito nang madisgrasya ako sakay ng motor ko. Tawagin nyo na lang po pala akong Bong, 29 anyos at nakatira sa Bataan. Madalas po akong makinig ng mga horror stories sa YouTube at napansin ko pong halos true stories ang mga kwento ninyo. Mag-iisang taon na rin po ninyo akong subscriber at silent listener. Sana po palaring mailahad ninyo itong kwento ko sa channel nyo. 23 nang madisgrasya ako sa motor at medyo grabe din ang naging kalagayan ko. May tama ako sa ulo na agad inoperahan nang madala ako sa ospital. Ilang araw din daw akong tulog noon. Doon sa ospital po talaga nagsimula na managinip ako na masama. Paulit-ulit na bumabalik sa panaginip ko yung nangyari sa akin. Parang trauma. Pero doon sa panaginip ay palaging may nakikita akong isang imahe. Nakatayo lang itong nakamasid habang nakahandusay ako sa kalsada. Ang naaalala ko ay humihingi ako ng tulong sa kanya pero hindi ito gumagalaw. Saka ako gigisingin na nagbabantay sa akin. Minsan pag tinuturukan ako ng gamot at makakaramdam ako ng antok ay nakikita ko pang may nakatayo sa isang sulok bago ako tuluyang gapiin ng antok. Minsan naman ay nagigisingan kong may nakatunghay sa akin pero pagkurap ko ay
Bigla na lang itong nawawala. Akala ko nung una, epekto lang yun ng pagkabagok ko. Pero lumala ito nang makauwi na ako. Naka-wheelchair pa lang ako noon at hindi pa pwedeng magkikilos. Kaya palagi lang nasa sala ako noon at nakatanaw sa labas ng bahay. Palagi na ay may isang lalaki akong nakikita na nakatingin lang sa akin. Kahit na jealousy ang bintana namin, ay alam kong ako ang tinitingnan nito at agad din itong nawawala. Isang araw noon sumakit ang ulo ko. Sobrang sakit na parang hinihiwa ito. Pinainom ako noon ng pain reliever ng nanay at pinahiga sa higaan ko. Nang pagtingin ko noon sa may likuran niya, ay andoon na naman ang lalaki. Nang lumingon dito si nanay dahil nakita niyang nanlaki ang mga mata kong nakatitig dito, ay nawala itong bigla. Kahit sa pagtulog ko minsan ay nararamdaman ko ang presensya nito. Mas malakas dahil pakiramdam ko noon ay binabantayan niya ako. Hindi ko alam noon kung dapat ko ba itong katakutan na baka siya si kamatayan o ipagpasalamat na parang meron akong guardian angel. Lalo ngayon na may napapakinggan ako tungkol sa mga gabay. Iniisip kong baka nga gabay ko siya. Hindi naman siya nananakit, pero nakikita ko siya, lalo na kapag nakakaramdam ako ng sakit. Nakasanayan ko na nga ang presensya niya. Hindi ko rin naman alam kung paano siya itaboy. Ayoko din sabihin sa mga magulang ko dahil baka matakot lang sila. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin siya, pero hindi na ganun kaaktibo. Simula nang gumaling ako ay parang humina na rin ang enerhiyang nanggagaling sa kanya. Ang hiling ko lang, kung ano man siyang uri ng nilalang, ay manatili lang siyang tahimik na nakamasid at huwag niya akong tatakutin. Hanggang dito na lang muna, Boss Van. Bihira ko na lang kasi siya makita, kaya wala na rin akong maikwento. Pero hindi ko naman hinihiling na makita siya. Maraming salamat po. Sana marinig ko to sa channel nyo. Naniniwala ba kayo sa Black Lady? Ako kasi hindi eh. Pero dati yon, nung hindi pa ako nakakakita. To see is to believe daw. And now I believe. Hi po Kuya Van, kamusta? Magandang araw sa'yo at sa lahat ng nakikinig ng channel mo. Naway ayos lang ang lahat. Ako po pala si Baby. Baby mo, Char. Baby po ang tawag sa akin ng mga close friends and relatives ko. Pero pag nanay ko na ang tumawag sa akin, Bev pag hindi galit at Beverly naman pag galit. Ang haba na ng intro ko. Nangyari po pala itong karanasan ko nang lumipat kami ng bahay. Palagi naman at hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming palipat-lipat. Kung saan maa-assign si tatay, doon din kami. Mahirap na kasi magkaroon ng second family. Itong nilipatan po namin ay nasa Baguio. Maganda po yung bahay, bungalow style at sobrang mura ng makuha ni tatay. Sabi niya dito na daw kami pipirme. Bukod sa maganda ito, ay ang lawak ng bakuran at likod. Maraming mga puno. Nasa high school na po ako noon, pero medyo isip bata pa. Naguunahan kami noon ng kapatid ko ng silid na malapit doon sa likod. Ang lapit lang kasi ng sanga doon ng mangga sa bintana. Parehas kaming mahilig umakyat sa puno. Kaya yun ang pinag-aagawan namin. Pero dahil ate ako ang nanalo. Hindi ko naman akalain na may nakatira pala doon. Ang kwento ay may isang babaeng nakatira doon na nagbigti sa may puno. Ang creepy. Pero wala naman yun sa isip ko dati. Hindi ako naniniwala na may multo o espiritu na gumagala. Hanggang sa isang araw, tanghaling tapat. Wala kasi kaming pasok noon. Kaya nag-iisip kami ng kapatid ko ng mapaglilibangan. Buti na lang din at nandun si tatay. Ang ganda kasi gawa ng bahay-bahayan sa taas ang puno ng manggang malapit sa bintana ko. May sanga kasi itong napakababa lang at malapad pa. Halos dumapa na nga ito sa lupa. Kaya ginawan kami noon ni tatay ng bahay-bahayan. Doon na kami kumakain at nagpapahinga ng kapatid ko. Habang napapapikit ako noon sa antok, ay may nahagip ang paningin ko. Parang itim na damit itong nakalutang. Tapos ang bilis ding nawala. Inakala kong tela lang yon na inihawi ng hangin. Pero nang makatulog na ako, doon na nag-umpisa. Naririnig kong may tumatawag sa akin ng paulit-ulit. At dahil inaantok ako,
ay pagalit kong sinitano ng kapatid ko. Benji, ano ba? Ang ingay mo naman, natutulog ako eh. Sigaw ko sa kanya noon. Pero nang lingunin ko kung saan siya nakahiga ay nakita kong tulog na tulog ito. Nagpalinga-linga ako at tinawag ko pa noon si nanay. Tinanong ko kung tinatawag niya ba ako. Hindi naman daw. Si tatay. Tanong ko ulit noon. Wala daw si tatay at may binili sa bayan. Napapakamot na lang ako nung humiga at natulog ulit. Maya-maya po noon ay naramdaman kong may nakatakip sa mukha ko. Isang telang itim. Inis na hinagis ko ito at bumangon. Hinanap ko pa noon ang kapatid ko dahil wala na ito sa treehouse. Habang pababa ko nun sa hagdan na nilagay ni tatay sa puno, ay may napansin akong nakasabit. Yung telang itim. Nasa sanga na ito ng puno. Doon ko lang naman yun hinagis sa loob ng treehouse. Inis na hinayaan ko ito. Baka marami talagang telang itim na nandoon. Ganun na lang inisip ko. Nang papasok na ako nun sa bahay ay may nakita akong babaeng papuntang silid ko. Ang bilis lang nito. Inisip ko pa na si nanay yon. Pero naabutan ko siya sa kusina na nagpapakain sa kapatid ko. Kaya takang-taka ako nun. Dali-dali akong umakyat sa silid ko para lang makita ang itim na tela sa mahigaan ko. Napapamura na ako nun. Inis na tinawag ko si nanay. Ba't ka ako kinakalat niya yung telang yon? Ang creepy lang kasi dahil para itong belo. Nagtaka naman nun si nanay at niligpit na lang ito. Kinagabihan nun, kakatulog ko lang na maramdaman kong humangin ng malakas. Hindi uso doon electric fan o aircon. Buksan mo lang ang bintana at instant aircon na. Pero yung pumasok na lamig, parang nagtayuan talaga ang buhok-buhok ko sa katawan. Nanginginig na ako noon kahit may kumot. Kaya kahit antok na antok ako noon at hihikab-hikab pa, ay bumangon ako para isara ito. Nang may dumampi sa kamay ko na telang itim. Hahatakin ko sana ito nang mapatingala ako. Ay nako, ayoko na maalala. Sobrang nakakilabot, Kuya Ban. Believe me or not, pero ganoon pala pag nakakakita ka ng mga nakakatakot na nilalang. Hindi mo maipaliwanag ang itsura nito at para ka lang nananaginip. Hihinto saglit sa pagtibok yung puso mo at hindi ka na makapagsalita. Lahat yan naranasan ko at pakiramdam ko noon ay binabangungot lang ako at kailangan ko lang magising. Pero para lang akong nananaginip noon dahil nakapikit na ako at nang pagdilat ko, wala na ito. Pero nakapagtatakang andoon ako sa harap ng bintana at yung telang itim andun pa rin. Dali-dali ko yung hinulog at sinarado ang bintana. Kinabukasan noon iniyakan ko sina mama. Sabi ko alis na kami. May black lady. Ganoon lang po kabilis akong naniwala. Naranasan ko na eh. Sa ngayon po ay andun pa rin naman kami nakatira. Pero dito na ako nagtatrabaho sa Maynila. Pinabless lang yung punong yun at dinasalan. Kaya hindi na ito muling nagparamdam. Sa ngayon ay palagi daw nilang sinisindihan ng kandila para daw sigurado na silang ito'y namayapa. Update ko po kayo kapag nagpakita ulit sa akin sa bakasyon. Tatanong ko na pangalan. Salamat po in advance.